Magandang araw sa inyong lahat mga bro. Una sa lahat, nagpapasalamat tayo sa Diyos sa panibagong pagkakataon na pinagkaloob po sa atin para makagawa po tayo ng mga videong kagaya nito. Meron lang ako mga bro sasagutin. Bali, may lakad nga ako. Yung mga nasa likod pala natin mga bro, mga parts ng motor yan. Kasi naghahanap tayo ng pwesto ulit. Baka magtayo ulit tayo ng kahit maliit na shop. So, meron lang akong sasagutin mga bro. Meron kasing nangungulit sa akin yung kanyang starter ng tawag niya. Yung starter ng kanyang MIUI 125. Di ba gumawa nga ako ng video. Yung nakaraan ko napanood nyo. Meron tayong tutorial kung step by step kung paano ayusin yung starter ng kanyang MIUI 125. Yung ginawa niya daw yung tutorial ko pero hindi pa rin daw gumagana yung kanyang starter o yung push button. Kaya sasagutin ko lang yung tanong ni bro, bakit hindi pa rin gumagana yung starter motor niya. So, bago natin umpisan mga bro yung video, kung mahilig po kayo sa mga ganitong tutorial, ganitong mga video, huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe para po palagi kayong updated. Ito yung mag-upload po tayo ng mga panibagong tutorial. Pakinggan nyo to mga bro dahil isang mabilisan lang po ito. So, ang concern ng ating subscribers or ng ating followers is yung starter motor niya o yung push button niya ayaw pa rin gumana. So, bibigyan ko kayo mga bro ng mga tips. So, hindi tayo makakapag-actual ngayon dahil wala tayong MIUI. So, naayos na natin yung mga MIUI. So, para gumana mga bro yung starter motor ng ating mga starter, kailangan meron po tayong at least 80% na battery. Kung 100% na good condition, mas maganda po yun. So, mga 12.5, 12.7, 12.8, yan, 100% po yan. Maganda po yan. Kailangan, ma-check nyo muna na yung battery nyo is nasa good condition. Kasi kung 10.5 yan, or 11, hirap po sa starter yan. Kahit buo yung wirings nyo, buo yung starter motor nyo at yung switch nyo, hindi pa rin po yung gagana. So, yun ang unang-unang principle na lagi nyo tatandaan. Pangalawa, yung wiring connection natin, yung push button natin, kailangan meron po yung contact. So, i-disregard na natin kung positive trigger ba yan, kung negative trigger. Kasi merong mga starter motor na positive trigger, gaya ng mga Honda, mga Rose. Meron naman mga starter motor na negative trigger. Okay? So, gaya ng mga MIUI, negative trigger po yung MIUI natin. Pero kahit positive pa yan, kahit negative pa yan, wala namang kaso po yun, walang problema. Basta dapat good condition siya para mapagana niya yung starter motor. Meron naman tayong tutorial po niyan sa YouTube. Dito pwede nyo i-search kung paano i-test light yung mga wires ng ating mga starter motor. Madali lang naman mga bro ang troubleshoot po niyan. Kasi battery, starter ay switch, wirings, papunta ng relay natin, tapos yung relay papunta ng starter motor. So, lahat ng parts na nakapaloob dun sa starter motor, yun lang yung ito-troubleshoot nyo. Huwag na kayo pumunta sa mga rectifier, sa stator, kung ano-ano pang mga wire and check nyo dahil nonsense yun. Wala namang kinalaman yun. Ganun dapat mga bro, kapag nagto-troubleshoot kayo ng starter, kung ano lang yung nakapaloob dun lang kayo. So, maraming dapat na i-check. Kagaya nung naka-encounter na ako dati mga bro, na-troubleshoot, naman siya, parang gumagana naman siya, may time lang na hindi. Tapos, sa pinagpagawaan, hindi naman na-check ng ayos. Nung dinala sa akin, ang sira lang, yung ground, yung main ground, di ba yung battery natin, positive, negative. Yung positive na malaki, nakakabit yun sa relay. Yun lagi ang wirings niya. Yung negative nakakabit sa body ground. Anong nangyari mga bro? Mahigpit naman yung battery, yung positive at negative mahigpit. Ang problema niya ngayon, yung negative, dun sa may ground, maluwag siya. Kaya minsan, nag-i-start, minsan hindi. So, mga ganun bang mga bro, mga ganung senaryo, i-check nyo po lahat yan. So, balik tayo. Okay yung battery, okay yung switch, baybayin nyo ngayon yung wirings. Papunta dun sa starter relay. Okay? Papunta sa starter relay. Ngayon, yung starter relay naman may 4 na terminal, 2 malaki, 2 maliit. Yung 2 malaki, parehas positive po yun. Yung isang terminal papunta ng battery, yung isang terminal papunta ng starter motor.
Tanong, pwede ba magkabaliktad yung dalawang malaki na yon? Pwede po magkabaliktad yon. At yung dalawang maliit naman, yun yung trigger. Minsan, galing sa neutral, galing sa clutch safety switch, minsan galing sa accessory, or minsan galing sa negative. So, yun lang naman mga bro yung logic niya, ano. Basta itong dalawang maliit na wire, pag nagkaroon ng positive-negative supply, nagkakaroon ng kontakto, kaya nag-i-start tayo. So, sa mga nagtutroubleshoot ng mga starter, sa una pa lang mga bro, diba, inon nyo yung motor. Pag pindot nyo ng starter motor, ay ng push button nyo, nakakarinig kayo ng lumalagat tik-tik sound. Nakakarinig kayo ng tik-tik sound. Ang ibig sabihin po nun, buo yung wirings nyo. So, possible na sira starter relay or sa starter motor. So, wag rin kayo maging kampante na baka marinig yung nagkiklik yung starter relay, sabihin nyo okay na, ano. Hindi po ganoon. Kailangan titislightin nyo, kailangan may check nyo na talaga, yung contact talaga na, minsan kasi nangyayari dyan mga bro, yung 12, halimbawa, pagpalagay natin yung battery mo 12.5 dun sa isang wire. Tapos ito yung battery, ito yung starter motor. Ngayon, ang nangyayari dyan mga bro, yung 12.5 na yan, hindi na yun nakakatawid dito. Mga ano na lang siya, 12, 11.7, nagkakaroon ng voltage drop. So, nawawala. Possible po sira ang starter relay natin. Ganun yun. Tapos, kapag na-check nyo ng okay yung starter relay, saka kayo pumunta sa starter motor. So, madali na naman mga bro malaman yan. Irektan nyo yung positive ng starter motor, irektan nyo dun sa positive ng battery. Dapat po iikot yan. Dapat iikot yan kung buo yung starter motor. Doon na nga tayo sa ano natin, sa nagtanong bakit daw ayaw gumana. Tapos nung in-start niya, hindi talaga gumana. Nung sinabi ko na erektan niya na yung battery sa positive, battery. Nung sinabi ko na erektan na yung starter sa positive mismo ng battery, ayun, confirm, hindi nga gumagana yung starter motor. Doon kasi sa video natin mga bro, ang inayos natin ay wirings. Okay? Wirings po ang inayos natin. Tandaan nyo, yung sira ng motor, hindi po yan pare-parehas. Halimbawa, sira ang starter nung isa, possible na battery lang. Sira naman yung starter ng isa, possible starter o carbon brush. Halimbawa, yung isa naman na starter, yung isang motor ayaw gumana ng starter, possible wirings lang may naputol. Halimbawa, sira yung starter, possible yung switch, nag-lose contact na. Ganun po yun. Bagaman iisa lang, hindi ibig sabihin na sira ang starter, ayaw gumana, ay iisa ang salarin. Sabi ko nga sa inyo iba-iba po ang salarin ng starter na sira. Iba naman yung kaso na gumagana yung starter motor, umiikot, ayaw umandar ng makina. Bendix drive naman po yun, ang sira kapag ganun. Sana nauunawaan yung mga bro yung gusto kong ipaliwanag, ano. Hindi porket sinabi ko na wiring ang sira, starter motor, lahat na sirang starter motor, ay wirings nga ang problema. Ano yun? Ang pangit nun. Dapat hindi gano'n. So, yun lang mga bro. Hindi ko na siguro papahabaan yung ating tutorial, yung video ka dahil basic na basic lang din naman mga bro. Yung sana maintindihan nyo kasi madali lang din naman intindihin, ano. Basta, yun na nga, battery, dapat good condition, check ng wirings, ng switch, dapat okay ang contact, okay ang relay, okay ang starter motor. Baka may nagkaroon lang ng problemang wirings, okay na po yun. Pero para mabilis, i-check nyo muna yung starter motor kung umiikot. Pag umikot, di good news. Mas mabilis ang troubleshooting kasi yun ang pinakamahirap dun Yung kapag carbon brush, yun na yung medyo matrabaho. Pero madali lang din naman gawan, pero yun ang medyo matrabaho. Ano? Kasi kung mga wirings lang, palit ng relay, linis ng switch, mas madali po yun kaysa papalit tayo ng carbon brush. Kasi akalasin nyo pa yung ano. Siya nga pala, maidagdag ko mga bro. Lahat ng motor, ano po yan? Hindi puro pare-parehas yung itsura ng starter motor. Ano? Merong tayong dalawang carbon brush, merong apat na carbon brush, meron yung starter nasa ilalim ng makina, nasa gilid, nasa taas. Wala namang kaso yun. Yun talagang design ng makina natin. Tapos, meron din nag-message, ba't daw yung iba walang starter motor pero may push button? Yun po yung tinatawag na ECG. So, yung mga FI, malimit sa FI, kagaya ng Honda Beat, wala po yung starter motor, pero umiikot. Kaya nga may CKP, crankshaft position sensor, di ba? CKP, possible, ano yan, yung may mga ECU natin, kagaya ng NMAX, ECU, ECG mga bro. Yung Daklik, wala po yung starter motor, pero nagpo-push start sila. Ibang klase naman yun. So, pwede tayong gumawa ng hiwalay na tutorial, baka may gustong matuto ng wiring ng mga FI. So, mag-comment kayo mga bro. Magagawa tayo ng tutorial step by step
kung paano yung mga connection ng mga FI. Kasi marami yung nalilito pa rin, kagaya ng ignition switch. So maraming, ano kasi mga bro, iba yung wirings ng mga FI, kagaya ng mga Honda. Mayroong dalawang relay yan sa may battery, di ba? Iba yung connection niya, yung mga trigger niya. Kasi lagi kong tinuturo sa inyo dati na yung 30 dapat lagi nasa battery. So mali yun. Depende po yung kung saan nyo gagamitin. Kagaya nung, yan, yung Honda Beat natin, tsaka yung Honda Click, di ba mayroon dalawang battery. Charging relay at yung start main relay natin, iba po yung connection. Gagawa tayo ng tutorial po dyan. Baka meron sa inyong gustong matuto. So yun lang mga bro, baka humaba yung video natin. Hanggang dito lang yung video natin. Magandang araw sa inyong lahat at Rise It Vlog.